Ayan po at mayroon po tayong breaking news ngayon. Ayan. At ito pong ito nakakalungkot, talaga nakakaiyak. Sa totoo lang po, sobra pong nakakaiyak ito. Grabe, alam niyo po ba mga kababayan? Pero bago po yan, ay siyempre nais ko po munang ipaabot ang aking mapagpalang pagbati dito sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Na sana po ay malayo kayo sa anumang uri ng kapahamakan at ligtas siyempre sa lahat ng mga kawatang mga, alam nyo na, mga politiko na yan. Ayan po, at kagaya po ng sinabi ko ay breaking news po ito at talagang hindi ka panipaniwala na mangyayari ito sa kabila ng kanilang magandang samahan. Ayun, nag-break na po sila. Ang tinutukoy ko po rito ay si Thinking Pinoy at saka ito pong si Lisa Marcos. Ayan. At yan po ang ating tatalakayin at parang nakakaiyak naman ang mga balita na ito. Sobra talaga. At ayon dito sa aking napag-alaman ay naglulupasay na ito si Thinking Pinoy. Ay nako. Kung ganun, kung nag-iyak-iyak na si Thinking Pinoy, ay siguro, Thinking Pinoy, mag-share ka lang dito sa didi ko. Bakit natapos na yung mga pulburonik ninyo session? Ay, magdidi na lang ka. Ay, grabe ha. Sa kabila ng pagiging sweet ninyo, mag-break pa kayo? Abay, baka mamaya. Ang kasunod mag-break yan si Tonying na at saka ito si Lisa. Kaya nag-I love you man ito si Lisa kay Tonying. Di ano pang magawa dyan? Oh, nako, Thinking Pinoy. Ano yan? At ito pa, mga kamarites ha. At ang matindi pa rito, sinabi na ni Thinking Pinoy na ang makakapag-ahon lang daw sa kahirapan ay itong si President Duterte. Oy! Didi muna pa. Thinking ko na. Mag-session upon tayo. Dito ka hamarap sa akin at mag-share tayo dito sa didi ko, ha? Para hindi ka iyak ng iyak. Ay naglulupasay ka na. At anong nangyari sa iyo? Pero ganun pa man mga kaibigan, mga kababayan ko, ay iparinig ko lang po sa inyo ha. Ay siguro naman alam niyo ang boses ni Thinking Pinoy. Maniwala kayo sa akin, naglulupasay na. Iyak ng iyak talaga, hindi maawat ang iyak. Tingnan niyo ha. Ginsabi ko nga, ginsabi niya na ano to, na ang makakapag-ahon lang daw sa kahirapan ng mga Pilipino ay ang Duterte. Anyari, ayan ang pag-uusapan natin. Yun po ang nakakagimbal na sinabi nitong si Thinking Pinoy. Anyway, baka sabihin ninyong fake news ako, pakinggan niyo po, ha? Ito. Sarap na po ng buhay ko. Kailan po naaawa ko sa mga kababayan natin na naiwan sa Pilipinas. Naawa po talaga ako. Naawa. Kasi po, kakain ako halimbawa sa sa Persia gano'n sa BGC. Tapos nakita ko walang madalas po kasi kumain dun eh. Madami, kasakay ako ng taxi, wala akong makikita po lube. Sa sarili ko, maraming hindi ko makain. Kaya na po, nakikita ko po sa pagpipilian natin ngayon. Duterte lang eh. Duterte lang daw. Ay, sa buhay niyo. Duterte lang daw. Maisip. Napapagod na po ako mag-isip. Ang problema. Wala na po ang pangarap sa sarili ko. Wala na po. Kasi po,
Kasi po ako, mga kaibigan, ako po, drop out ako ng college. Talaga? So, na-apply dapat ako sa math, sa UP Diliman. Kailangan din natuloy kasi nagago ako. Tapos, overtime, nagtinulang ako. Tapos, ang gusto ko lang sana, yung mga Pilipino na naiwan ko, maging kasi sarap yung buhay no na tinatabasa. Ang problema po, hindi kaya ng konsyensya ko na maging masarap yung buhay ko tapos karamihan ng mga kababayan ko. Kaya halimbawa ngayon, hindi ko na po ipapakita na naglilipasaw na siya sa kalsada, ano? Kaya ito sobrang kawawa na si Tingking Pinoy. Tingnan mo, nakakonsensya pala siya dahil maluwan ang buhay niya doon sa Europa. Hindi mo na ikaw Tingking Pinoy. Ano nga sinasabi niya? Di ba sinasabi pa niya na awang-awa na raw siya sa mga Pilipino na naghihirap din sa Pilipinas? Bakit kayo nag-break itong dalawa na ito? Hindi. Kaya sabi pa niya, makakapag-ahon lang daw sa kahirapan si mga Duterte. Anong nangyari sa iyo, Tingking Pinoy? Anong nangyari sa inyo? Bakit hindi na lang kayo nag-uusap, dalawa? Sana pinag-usapan niyo ang problema. Kaya lang, sa second part, hindi ko na iparinig sa inyo mga kababayan kasi delikado. Kasi sinasabi niya kaya daw sila nag-break. Sobrang lang sa bawang mga ni Butoy. Hindi ko lang tinuloy mga kababayan kaya naawa ako dito kay Tingking Pinoy. Ang dahilan daw pala talaga hindi na rin masigmura na Tingking Pinoy ang pagkabutod. Hindi na rin kaya. Tiisin yung bantot ang nga di mo ito na. Kaya nag-break na lang daw sila. Ay, sus, ginoo ko. Ay, Mariosep. Ay, ano nangyari dito sa mga... Kaya nga Mari, siguro sa susunod na ng araw, mapakinggan natin ang boses ni Tonyeng. Kasi baka sila rin ang mag-break. Hindi ko alam kung ano ang rason ni Tonyeng. Baka hindi rin niya kaya yung pagiging butod. Liyak talaga sa Tingking Pinoy yun. Tingking Pinoy, punta ka na dito. Kaya mag-share tayo dito sa Cebu, sa Kuwar, sa Dide. Tingking Pinoy dito. Awa, diba ko sa iyo? Kaya nga nagtimpla ako sa nga. Ay, ito, tinunaw na pulburo nito. Kaya, ang kadugo na ang ilong ko sa kasisip-sip. Tingking Pinoy, nilagay ko na sa bibir. Hindi na kaya ng ilong ko sa lipset. Absolute. Kadugo na Tingking Pinoy.
Ay, nangyayaway. Grabe, pag-awa ko. Kasi naglalapasay, may video si Tingking Pinoy. Naglalapasay sa kalsada. Pati yung mga European police, ginaawat siya. Awang-awa kayong Tingking Pinoy, mga European police. Ay, grabe. Kaya kinaiyak pala nitong Tingking Pinoy na ito, hindi na rin pala pinapadalhan ni Butod na pulburon. Dito ka na pumunta. Tingking Pinoy sa akin, marami tayong timplahin na pulburon. Ayan. Ay, nako, Tingking Pinoy. Ay. Sige siya nga na. Tama na nga po yan. Mayroon pa pala ako i-discuss sa inyong iba. At yan po, baliwanag po yung sinasabi ni Tingking Pinoy na yan po ay naawa daw siya at nakukonsensya dito sa mga Pilipinong naiwan dito. Naiwan niya dito. Tayo, mga Pilipino. Dahil talamak na ang paghihirap sa kagagawan nitong Butod na ito. Maliwanag po yung sinabi niya. Na si Duterte lang ang magpapa-alwan sa buhay ng mga Pilipino. Aminado po siya. Ano nangyari? Yan po ang re-reaction na natin. Dahil ito po ay kaya naman po nasabi natin kaya naman nagtaka tayo talaga kung bakit ganito nangyari. Dahil ito pong dalawang ito ay magka-close po ito. At ang sinasabi po nito ay konsensya na raw siya sa mga naiwang mga Pilipino. Kasi nga po, di ba, nabanggit naman po niya, siya ay sagana doon. Yan po yung mga ipinanalo ng loto yan. Yan. Plus, ngayon, sasabihin niya nakukonsensya na raw siya doon sa napakaraming naghihirap nating mga Pilipino dito. Ngayon, talagang makukonsensya ka kasi nga, unang-una, ay binilhan po ito ng Alphard na Toyota. Yun po bang van na Alphard. At yan po ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Plus, binilhan pa po yan ng bahay sa Baguio. Plus, pinag-aaral pa po yan sa Europa. At yan po yung magkapan po yan, dalawa sila ni Robles na nagdadala ng pira na pinanalunan na yung mga pick na nanalo na yung sa loto, yan po yung dinadala. Plus, meron po silang party dyan. Ngayon, ay yung pagsasabi niya nakukonsensya na raw siya, ay patunayan mo, Tingking Pinoy, para maging credible yung iyak-iyak mo na yan. Na halos hindi mo na maintindihan ang iyong sarili kung na hindi mo na kayang pagtakpan yung pagiging konsensya mo. Para hindi ka pinagdududahan, ay isauli mo yung lahat na binigay ni Lisa sa iyo. At yung bahay, yung Alphard na yan, maniwala ka sa akin. Ito ang pakatandaan mo. Kisa naman sa papatayin ka ng konsensya mo, lahat yan sa uli mo. Bakit ko pinapasauli sa iyo? Makinig kang mabuti. Kung totoo yung sinasabi mo yan, at walang pag-aalinlangan mo sinabi yan, okay, ang challenge ko sa iyo, isauli mo, yung Alphard, yung bahay, at kung ano pa yung mga binigay sa iyo ni Lisa. At ano mangyayari? Ako ang magbibigay sa iyo. Basta nasa kondisyon na ilabas mo lahat. Ikaw na rin nagsabi na mabantot ang bunganga ni Lisa. Eh di patunayan mo sa akin ngayon. So ano bang klaseng pagkabantot? Ibig sabihin nun na marami kang nalalaman dito. Kaya nakipag-break ka na dito kay Lisa. Yan ang challenge ko sa iyo, Tingking Pinoy. At tingnan mo mabuti ang mukha ko.
Kung ano yung sinabi ko, gagawin ko. Ibulgar mo lang lahat ng mga nalalaman mo. Hindi kita pinipilit, hindi kita inoobliga, at hindi ko sinabi sa iyo na mag-imbento ka. Ang sa akin, kung ano yung nalalaman mo, yun ang sabihin mo. Yun lang akin. Gusto ko rito makatotohanan. Hindi yung, baka kung sinabi ko na ako ang magbibigay sa iyo ng Alphard sa bahay sa Baguio, sa uli mo lang yan, na binigay ni Lisa na yan, ay mapipilitan kayo magsinungaling sa akin. Hindi. Ang gusto ko totohanan. Kung ano man, yung nalalaman mo rito kay Lisa, yun lang ang sabihin mo. Wala nang labis, wala rin kulang. At ako nang bahala kung ano man yung mga binigay niya, lahat ibigay sa uli mo kung talagang nakokonsensya ka. Okay? Total, yung, magkano ba yung halaga ng bahay na binili sa iyo sa Baguio? Dahil yung Alphard, hindi na kailangan na malaman ko pa kasi itatawag ko lang yan sa Toyota kung magkano yung Alphard, malalaman ko na. Pero more or less mga 5 milyon yan. Yung bahay mo, magkano? Yung pinagpaaral sa iyo dyan sa Europe, magkano? Yung bahay mo dyan sa inuupahan dyan, magkano upa? Lahat yan sasagutin ko. Kung yan ay lahat lang ng nalalaman mo, kasi yun ang nababasa ko, kaya ka lumantad na ganyan. Ang paglalantad mo na nakukonsensya ka na dahil hindi mo na kayang i-take yung mga nakikita mo, yung mga alam mo na ginagawa nitong si Lisa na ito. Yun lang, ganun lang kasimple. Ano pa ba ang pwedeng kwan? Kung ano man ang kwan, i-reach out mo ako. At right after, or kasabay ng iyong pagbubulgar, ano bang pwede natin gawin? Or padadalhan kita, money transfer kung gusto mo. Kung gusto mo, isyuhan kita ng cheque. Kasi kung money transfer, baka delikado pa. Cheque. Umuwi ka rito, ikaw mag-encash ng kung magkano yung amount na yan. Kung mayroon 500 milyon ay 5 million yung sasakyan, yung Alphard, tapos another 5 million or 10 million na lang yung bahay mo. Or 15 million na, sige 15 million yung bahay mo, 5 million yung Alphard mo, magkano? 20 million. Magkano yung bayad sa apartment mo? Halimbawa, pagpalagay na natin, another 10 million. O, yan. Sagot ko lahat yan. Isauli mo lang yan, mga binigay sa iyo. Kasi, nakita ko na kung ano ang gusto mong palabasin dyan. Kasi, talagang hindi mo na kayang tiisin. Dahil yun lang, pagsasabi mo na nakakonsensya ka na, aba ay meron na something doon. Mamamatay ka talaga sa konsensya pagka hindi mo sinauli lahat yan. Pira, alam mo, pira ng gobyerno yan. Ay, itong pira na ibibigay ko sa iyo, hindi pira ng gobyerno ito. Pira na galing sa ating Panginoon yan. At kasi wala rin akong pira. Lahat yan galing sa Panginoon. Yan ibibigay ko sa iyo. Kung another 10 million yan, yung nandiyan sa Europe na apartment mo, di sige. Di bale, 20. Di 30 million. Kung gusto mo, ikaw natin. Ilalive ko rito yung cheque na ibibigay ko sa iyo. At i-check mo sa bangko kung meron ganong pira si Birana. Ay, ako tuloy hindi pala si Birana, kundi nakapangalan kasi yan sa iba. Anyway, hindi pala si Birana. Dahil wala pala akong pira. O ganun lang. So, kung gusto mong makipag-deal sa deal ko na ito, please let me know. Tapos na tayo dyan, no? At dito tayo sa isang topic, no? Sa isang topic naman tayo. Dito mayroon lang akong gustong reaksyonan na vlogger na mukhang bangkay. Sinabi ko na sa inyo noon pa, wag kayong, kung wala kayong magandang sabihin kay Maharlika, wag na kayong magsasalita ng kung ano-ano pa. Maiwanag yan.
mag-vlog kayo nung sa inyo at huwag niyong pakikialaman si Maharlika. Maliwanag ba tayo? Dahil tiyakin ko sa inyo, dahil alam ko, totoo yung mga sinasabi nito, si Maharlika. Kaya ikaw, nung mukhang bangkay ka, na vlogger ka, aba, sinasabi ko sa iyo, ilalagay ko yung bunganga mo doon sa puwit mo. Or either tatanggalin ko na yung liig mo. Sa lahat ng kung ano-ano sasabihin nyo kay Maharlika, tira kayo ng tira kay Maharlika. Bakit nyo ikino-content si Maharlika? Bakit nyo kailangan i-content? Tapos bibirahin nyo ng kung ano-ano? Ang kapal ng pagmumukha ninyo. Yan ang sinasabi na talagang just for views. Mga ulol kayo. Pare-pareho kayong mga ulol eh. Meron din dyan isang bakla. Nabibirahin din si Maharlika. Magkikita-kita tayo. Tandaan nyo yan. Sinasabi ko sa inyo, pipilipitin ko yung mga liig nyo. Tandaan nyo, kahit 175 years old ko na, matigas tong kamao ko, matigas tong mga daliri ko para itwist yung mga liig ninyo. Tarantado. Anyway, ito po yung kwan. Ito po yung may vlogger na gago. Tingnan nyo, mukhang bangkay ito. At sagana ito. So ito yung mga vlogger na binabayaran ni Lisa. Talagang kung ito, pare-pareho nakasyabo. Itsura lang nakasyabo eh. Ayan na. Because the Barkada Yan. is a detective and found out she was being two to three other men. Yo, what's up mga tropa tips? Magandang araw po sa inyo lahat. Happy Sunday at nako na. Makokoplak po natin dito si Maharlika. Ang kanya po inilabas na isang kumbaga kanyang gawin Masusuplak daw si Maharlika ha. Ayan. Nakita nyo naman yung kana. Kita nyo itong itsura nito. Tingnan nyo itsura niya. Ito ang pinapanood ninyo. At kung ito, hindi lang higop ito. Inililigo nito ang syabo. Yan, itsura niya. Tingnan mo parang mukhang butike na mukhang bayawak. Ang pangit. Grabe ang pagkapangit yan o. Yan o. Kita nyo? Napakapangit ng tao na yan. Awa ko, hindi ko maintindihan kung bakit in fairness maraming subscribers yan. Marami yan, maraming subscriber. At talagang kahit na napakapangit yan, walang hindi na... Masasabi ba ninyo mukhang tao yan? Ang tingin ko dyan, mukhang butike na napalaki ng konti sa butike. Yan. Mukhang kandinabit to. Ito si Mac Pablo. Yan. Sa channel niya. Mac Pablo yan. Kung kayo ay subscriber niya ngayon, mag-unsubscribe na kayo. Lumipat na kayo ito sa Birana Live Studio TV. Dahil sisiguraduhin ko, mawawala sa mundo ito. Dahil bagay, hindi na kailangan tusukin ang lalamunan nito eh. Tingnan mo. Kailangan pa bang tusukin ang lalamunan yan ay baka bukas makalalawang lagi, lilibing yan eh. Di ba? Kulang na lang yan sa kanya, may bulak sa ilong. Di ba? Yung hihiga na lang siya sa ataol. Ayan. Daw po, sa pulburonic. Tingnan mo. Nauutal-utal na. Dahil nga, sabog. Yan yung si Ken, pinapakita niya dyan si Kati Binag. At pinakita rin niya na na-hospital yung boyfriend ni Kati Binag na si Florindo. Tanga. Ito Maharlika
medyo, sablay na naman. Oh, sablay daw si Maharlika. After kay Tukmol Jonathan Morales, ilabas mo naman ngayon, ay wala namang credibility. Wala. Anyway, basta yan. Tingnan nyo. Ang itsura niyan parang ba, ano ba naman itsura ng vlogger na ito? Putang ina. Kung ako ang vlogger na ganyan itsura, kung hindi na ako magpapakita sa camera. O, di ba? Kapangit na, sabog pa. Tapos yan ang pinapanood ninyo. Yan ang subscribe ninyo. Walang kakwinta-kwintang tao. Dahil sa pagsasabi mo maharlo ka, kay Maharlika, makita kita, makmak. Tandaan mo itong mukhang ito, ha? Sisiguraduhin ko sa'yo, bibit-bitin lang kita. Iwawas-iwas ko lang yung liig mo hanggang sa matanggal yung ulo mo sa katawan mo. Na? Tandaan mo yan. At doon sa mga ibang vlogger na bumibirada kay Maharlika, iwawas-iwas ko lang kayo. Or either, lilipat ko lang yung mga bunganga ninyo doon sa puwet ninyo. Gago kayo. At dahil yung sa salita ni Cathy Binag na ito, ayon na hospital at naka-ICU, yung kanyang boyfriend na si Florindo. Ayan. Nako, lalo ngayon, magsisilos ka, baka ikamatay mo yan. Dahil pag nagkita kami nito si Cathy Binag, ay baka hindi pwedeng, hindi malayang mangyari na magkagustuhan kami nito. Kaya, ikamamatay mo yan sa pagsisilos. Dahil unang-una, mas gwapo naman ako sa iyo, at mas bata ako tingnan, kahit na 175 years old ko na, mas bata ako tingnan sa iyo, Florindo. Kahit 175 ko na. Malayo na mas bata ako tingnan sa iyo. At malayo na mas gwapo ako sa iyo. Ayan. Tingnan niyo itong vlogger na ito. Parang sabog. Sabog yan. Sabog. Di ba? Tingnan mo ang tsura niya, putang ina. Tao pa ba yan? Ha? Yung ganyan nga itsura, tao ba yan? Hindi mo maintindihan parang yung parang pangkuskos ng yung ang tawag dito, yung halimbawa mauling yung kaldero or yung kawali, yung mauling. Kasi sa probinsya, pagka nagluto ka ron, mauling yung puwit ng kaldero. Ano ba yung pinangkukuskos sa kaldero na ganyan na mauling? Yan, itsura niyan. Steel brass. Tingnan mo ang itsura niyan. Ha? Parang tae. Putang inang vlogger. Hayop. Ganyan ang itsura ko. Hindi na ako magbablog. Maniwala kayo sa akin. Hindi na ako magbablog pag ganyan ang itsura ko. Marami yung mga ganyan na mga vlogger na ang papangit. Tingnan mo ito, si Mike Abby na lang. Nagbablogger, ang ilong niya nakaparada. Nangunguna yung ilong niya. Ganon din si Larry Gadon. Parang troso ang ilong. Di ba? Kung ako ganyan ang ilong ko, hindi na ako magpapa-interview. Or kung ganyan ang ilong ko sa kay Mike Abby na, hindi na rin ako magpapa-interview. Nahihiya. Hiya. Tsaka yung mga ganyan itsura. Tingnan mga itsura niyan, mukha ni Larry Gadon. Pagsamasamahin mo yan, Larry Gadon, yung makmak na yan, at saka itong si Mike Abby, pagsamasamahin mo yung mga mukha na yan, parang tae ng kalabaw. Tangin ng mga vlogger na ito. Mayroon pang isa dyan, na vlogger na puro Maharlika din ang binabanggit mo, Ingat-ingat ka. Dahil yung pinupuntahan mo, pinupuntahan ko rin, Hindi muna kita papangalanan, pero alam mo yan. Winawarningan na kita. Dahil unang-una, hindi naman kayo binabanggit sa
sa lahat ng video ni Maharlika. So, wag nyo rin siyang babanggitin. Okay? Wag na wag. Sinabi ko na. Nasabi ko na sa iyo, yung pinupuntahan mo, pinupuntahan ko rin. Kung ano yung sinusuportahan mo, sinusuportahan ko rin. So, ibig sabihin, nandoon lagi yung posibilidad na magkikita tayo. At nandoon din yung posibilidad na pipilipitin ko yung mukha mo, ilalagay ko yan sa likuran mo. Maniwala ka sa akin. Ano po itong makmak na ito? Ay hindi naman tao ito. Pero in fairness, marami nag-subscribe sa kanya. Marami yung subscriber niya. Hindi kagaya ng subscriber ko, kakarampot. Pero, yun ang nagtataka lang ako dahil tingnan mo niyan. Para mukhang tae, sinubscribe ng napakarami. Sige nga, magturo kayo dyan ng vlogger na mas gwapo sa akin, saber? Mayroon dyan, vlogger na parang kala mo, mamamatay na, hindi na halos makapagsalita. Ito, si Makmak na ito, parang, hindi mo maintindihan kung isang bulatin nilang paper mo, walang bitamina sa katawan. Baka hindi nakainom ng gatas yun ng maliit. Or pumunta ka rito, Makmak, pumunta ka rito sa akin. Dito, drum na gagas ang nandito sa akin. Baka gusto mo maligo at saka tuloy inumin mo na rin mga gatas din sa amin. Para magkaroon ka ng vitamina sa katawan. At magkaroon ka ng vitamina sa utak mo dahil yung utak mo kagaguhan. Gumawa kayo ng content niyo na wala kayong binabanggit na tao. Ako kaya ko binanggit itong si Thinking Pinoy dahil nga, unang-una ito, napaka-close kay Lisa. Tapos mabalitaan na yan, paiyak-iyak. At umiiyak na ang nagsasabi na nakukonsensya na raw siya. So, ibig sabihin, nakukonsensya na siya dahil hindi na niya kayang dalhin sa kanyang nararamdaman yung nakikita niyang kawalang hayaan itong amo niya. Ganun lang kasimple. Kasi sinabi niya, hindi mababago yan. Sinabi niya na ang makakapagbigay lang daw ng kaginhawaan sa mga Pilipino ay ang Duterte. Ano ibig sabihin? Di talagang break na sila nitong si Butod. Doon sa isang episode na isang live pa niya, sinabi talaga niya mabaho daw ang bunganga ni Lisa. Kasi yung bantot daw ng kilikili ni Kumar. Hindi na lang bad break, kundi ang hit na talaga. Di ba? Kaya yun, nagsabi na siya na nakukonsensya na siya. Ulitin ko lang, Thinking Pinoy. Yan binigay sa iyo na Alphard, bahay, at kung nandyan sa pagpaaral mo dyan sa Europe na yan, sige, isauli mo lang yan, ako magbibigay sa iyo, 30 million. Walang kahirap-hirap, i-issuehan lang kita ng chike, go. Basta ibulgar mo lang dito, yung nalalaman mo tungkol dito sa amo mo. At saka yung mga nangyayaring panalo sa luto na yan, at saka yung mga dinalan yung pira dyan sa Europe, na idiniposito ninyo dyan sa offshore account nitong mga balasoba sa taong to. Yun ang kondisyon ko sa iyo. Mayroon at mayroon eh. Kaya yun ang kinondisyon ko sa iyo. Ikaw na rin nagsabi na nakonsensya ka. Nakokonsensya ka na. Anyway, mga kababayan, ay maraming salamat po. Doon po sa mga bago nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. At mula po sa inyong pagsusubscribe ay kasama na po kayo sa mga suswertihin. Ayan po. Dito naman sa channel ko ay lahat naman talaga ay suswertihin. Yung mga iba sinwerte na. At isa diyan,
Manonood kayo dyan kay Makmak na yan na parang bangkay na itsura niyan. Oh. Bukas makalawa yan. Hindi, wala nang vlog yan. Inilibing na. Tsaka sino? Yan ba, lahat ng mga vlogger. Sige nga, nagsabi ba sa inyo, lalo dyan sa mga viewers nila, ay kayong mga subscriber ko, mahal na mahal ko kayo. Mayroon ba nakapagsabi niyan sa inyo? Wala. Ginagamit lang kayo ng mga yan. Lahat yan sana ay alamin ninyo. Dapat yan ang tinatangkilik ninyo, yung may malasakit sa inyo. Hindi yung basta nanonood lang kayo dyan, ay ibablog kayong ganyan. Okay lang sana kung mga gwapong kasing gwapo ko. Ay, ang problema, tingnan mo itong Makmak na ito, parang bangkay. Oh. Pero tingnan nyo, ang gwapo ko na nga, pero hindi pa ako nag-aatubili na sinasabi ko lagi yan sa inyo, sa bawat tapos ng video ko, ang sinasabi ko, mahal na mahal ko kayo. Diyan pa mismo sa screen ko, nakalagay lagi dyan, I love you all. Kasi hindi ko nakakalimutan yon na ipadama sa inyo na mahal na mahal ko kayo. Pero ito ba ito, mga vlogger ito, may narinig na ba kayo? Wala. Lalo yan, kapangit niyan. Nako, mamalasin kayo pag nagtuloy kayo sa panonood yan. Mamalasin kayo, maniwala ko sa akin. So muli po ang aking pasasalamat sa lahat ng mga subscriber na mga na bago nag-subscribe at tuloy lang po at sana manawari ay pagpalain kayo ng ating Panginoon at ibaba na sa inyo ang swerte sa inyong buhay. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.